Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Webes, mga Lodi, at Gravities ang ating mga news na naman mga idol, no? So kamusta? Nag-trade ba kayo? Ano ba nangyari? Nakapag-inback ba kayo? O naghihintay lang tayo ng tamang timing mga idol? O wala lang kasi wala tayong pang bodega tulad ko. By the deep with what did ba kayo mga idol, no? So grabe. So check natin kung ano na ang lagay ng ating market ngayon at syempre crypto bubble mga idol. Sa hours natin, medyo goods naman, medyo bumaba lang ng 3.4 ang Aster. Sa day naman ganun pa rin. So basically mga idol, ano lang to, consolidation. So hindi pa natin alam kung saan papunta ang market, no? Pwedeng bumaba pa siya, pwedeng lumipad na siya this moment mga idol, o anytime mga loads, pwede na siyang lumipad, no? Pero kung titignan nyo, actually wala naman tayong mga bad news. Doon nakakapagtaka eh. Halos kahit kay Trump, no? Medyo bullish pa nga yung mga inaano ni Trump. Ang nagbabad news lang ng konti ay yung FOMC, ay yung Fed pala, yung Fed, no? Si Jerome Powell. Pero kung iisipin mo nga yung sinabi natin kanina, hindi naman siya ganun ka bad news. Siguro magiging volatile lang siya sa short term, pero long term bullish pa rin naman, no, yung magiging resulta niya sa crypto, 'di ba? So grabe, no, parang sobrang manipulated ang market ngayon mga idol, kaya mahirap magdesisyon. Parang walang kwenta yung TA ngayon mga lods kung tutuusin. Walang bisa. Yung mga TA na malulupit, ang daming natatalo. Mga Lodi, no? So grabe. Kung kaya nilang ibaba ulit si XRP ng $2 at si Bitcoin ng $88, baka pwede pa nila ulit gawin 'yun sa mga susunod na araw. So hindi nila tayo binigyan ng October. Sa tingin niyo ba bibigyan nila tayo ng Moonbember mga idol? No, mukhang kung sinasabi nilang delay, no, yung bull market ngayong pang 4 cycle, hanggang saan kaya, hanggang kailan nila mapipigilan mga idol, no? Grabe to mga loads, no? So ito yung trade natin kanina pa rin mga loads. Siguro iwanan ko na to. Ito pwede ko nang tulugan to kasi may stop loss na ako. Hindi katulad kagabi na bawat salang ko, bawat position ko ng long bumababa. So kailangan ko talagang bantayan mga loads. So lagyan ko ng stop loss man lang. At yung lagyan ko siya, tamaan niya man yun, makapag-position ulit ako dapat. Kaya lang madaling araw na. So ngayon, pwede ko na itong iwan. Kasi magiging kasi sabi ko nga sa inyo kanina, akala ko wala na nga ito akala ko wala na to pero buhay pa pala mga loads, no? So at least if ever natamaan niya yung lock profit natin, may pang trade ulit tayo kinabukasan. Hindi ko na ipipilit to ngayong madaling araw if ever mga idol, no? Bala na siya kung saan siya tumakbo ngayong madaling araw, no? Tamaan niya man kasi medyo pumapalag yung market no? Tamaan niya man to, o yan, sundutin niya, o bumaba pa siya ng sobra, o yung wish natin na umangat-angat na siya unti-unti. Pwede rin yun mga idol, bahala siya sa buhay niya mga lodi. So ayan, no, ayun yung ating trade ngayon na naiwan. So punta na tayo sa news natin. Ito warning to mga lods sa coins.ph. Nako, yari na naman coins.ph na ito. Sabi dito mga idol, we receive reports of a fake desktop bonus promo circulating online involving Bitpinas and coins.ph mga idol. Nako, nagkakaroon sila ng parang phishing to. Please be reminded that this is a fake advertisement and it's not an advertisement excuse me, or article of Bitpinas or of coins.ph. So wala daw to mga lods, no? Itong lumalabas Coins.ph launches desktop bonus promo. Magkakaroon ka daw ng win ganyan. Marami nang lalabas niyan ngayon mga idol, sinasabi ko sa inyo. We encourage our readers to report the ad to alert the other readers. For your safety, sabi, do not click suspicious link. Do not enter your login details anywhere outside our official app or website.
Do not share personal information with unverified sources. Please report any suspected fake page or fake promo. So, marami talaga niyan mga idol. Ito, nag-create pa ng Bitpinas na page para ma-promote yung scam post na yan. O, ayan mga Lodi, no? So, hindi lang, alam nyo, ngayon, naramdaman ko naramdaman ko na palipad yung market dahil sa mga ganito. Dati ang dami rin ganito eh. Mga idol, mga scams, mga nangahack, mga phishing site, mga idol. So, nung lumilipad yung market, maraming ganun. So, ngayon nagsisimula na, hindi lang to, mga Lodi, at hindi lang sa Pilipinas. Maski sa ibang bansa, meron din mga Lodi. Tulad nito, kung dito sa Bitpinas at sa CoinsPH, dito naman sa WhatsApp app. WhatsApp pala. So, tama, WhatsApp na application. Ayan. A WhatsApp worm is spreading in Brazil and infecting phones with the internidade stellar Trojan, stealing access to crypto wallets and banking applications. Stay safe. Grabe to. Mas malala to mga idol kasi crypto wallet tsaka banking application yung inaatake ng worm na to mga idol. No? Kaya nga nung nakita ko to, ni-screenshot ko tapos pinasa ko kay boss, sabi ko yan, install niya muna yung WhatsApp niya. Kasi baka sabihin na natin sa Brazil to, alam niyo naman yung WhatsApp, lahat naman meron, mas sa Pilipinas meron nun eh. 'Di ba? So hindi natin alam kung anong kung hanggang saan pwede abutin yung worm na to sa WhatsApp mga idol. So ingat-ingat na lang mga Lodi. Check natin 'to. Tinanong ni Oscar, Grok, is this confirmed? Sabi ni Grok, yes, this is confirmed by multiple sources including Trustwave, Spider Labs, The Hacker News, and in Info Security Magazine. The internidade stellar Trojan spreads via WhatsApp, hijacking, targeting Brazilian users, crypto wallets, and banking apps. Stay vigilant and avoid suspicious link. Ayan mga Lodi, nako, nag-uumpisa na sila mga idol. GG tayo nito pag nagkataon. Sayang yung mga pinag-ipunan nyo. Kung mahak lang kayo o makakaklik lang kayo ng phishing site, nako, grabe mga Lodi, wag naman sanis, no? Grabe yan. So mag-ingat kayo mga idol. Isang babala para sa ata ngayong gabi ng Webes mga Lods, no? Grabe, nakakatakot na ngayon. So maganda na wag na lang natin galawin yung mga wallet natin hanggang ilang buwan. Makinews na lang kayo dito sa akin. Wag niyo nang buksan yung inyong wallet mga Lodi, no? O kung ano man yan. Balik tayo sa crypto. Balik tayo sa crypto news mga idol. Ito, punta na tayo dito. Kilala nyo ba si Arthur Hayes mga Lods, no? Sabi niya mga idol, the US is about to print a lot of money and Bitcoin will go to 1 million. Yung sinabi niya, it's coming mga Lods. Ang sinabi niya rito, crypto and Bitcoin, and yung 1 million na yan, isabi niya, alam ko 2028 o 2030 yung sinabi niya mga Lods, no? Ayan, yung sabi. So bullish si Arthur Hayes mga Lodi. Pero kung natatandaan nyo yung nakaraan, nagbenta to mga Lods, no? Nagbenta to, bullish siya, pero nagbenta siya, no? Nagbenta siya ng Bitcoin, Ethereum mga idol basta naalala ko, nag-news tayo ng mga nakaraang araw. So ngayon bullish na siya. So bibili na ba siya ngayon? Kasi dip naman buy the dip, di ba? Hindi lang siya ang bullish, ito pa, extended, ito yung sinasabi natin, extended Bitcoin cycle, no? Kumbaga, yung 4-year cycle natin dapat ngayong last quarter ng 2025 may extend, no? Sabi ni Lynn Alden Waits in, yan. Si Lynn Alden, mga idol, American investment strategist and founder of Lynn Alden Investment Strategy, known for her macro economic expertise, shared in a recent interviews. Coins that held for the wrong reason are flushed out, no? Ito daw yung mga wrong reason na coins. The cycle could last longer than expected, driven not just by the halving
but by broader macro trends and growing interest in Bitcoin itself. This suggests the BTC cycle will extend as liquidity and macro factors continue to influence the market. So ibig sabihin mga idol, pwede pa tayong humaba hanggang 2026 yung bull market. Nako, panira ng plano kung ganun mga idol. Nako, nakaset pa naman yung utak ko na ngayong ano ko. Ngayong pinaka matagal ko is January, sasabi ko mga lodi, pero marami nang nagsasabi, tayo, ano ba naman tayo, normal lang tayo na traders. Pero marami ng mga expert, mga bihasa, no, pagdating sa financial something business, sinasabi nila na talagang marami na rin ako narinig na nagsasabi na may extend hanggang first quarter ng 2026 o yung iba nga sinasabi hanggang buong 2026 bull market ayun yung sinasabi nila. So hintayin na lang natin to mga lods, no? Sa ngayon hindi pa natin masabing start na yung bull, pero kasi lahat tayo nag-dip na nag-drop na lahat pulahan mga idol di ba? Ayun na, so lipad mo na yan baby. So lahat pulahan, so mahirap magsalita ngayon mga idol, no? Ang gusto ko lang sabihin sa inyo ngayon just relax, no? Ano lang, relax and just wait, no? Kumbaga, stay strong, my friend, sabi nga ni George. Stay strong, my friend. Mga lodi, kapit lang kayo. Eto, bad news. Sabi dito ng Cointelegraph, mga idol, pagdating sa XRP, no? XRP is trading 11% lower on the week. And charts now plug a descending triangle plus bearish RSI divergence, rising the risk of a move down to 1.5. Mga idol, bababa pa daw ng 1.5, may chance daw na bumaba mga idol ng 1.5 ang XRP mga lodi. Hanggang sa inyo 1.5, hanggang dito. Sabihin na natin dito lang 1.59 pang 99 sakto dali. Masitsempohan ko to. Ayan grabe. So bababa pa daw dyan mga idol. Gravities, no? Anong masabi nyo dyan mga lodi? Sobrang baba niyan mga idol. Pag bumaba pa yan dyan, lahat na ng coins ko bibili ko yung XRP. Kahit mababa sila lahat, no, isasagad ko na, no? Pag mag all out na tayo, no, all in pala, all out tuloy, all in na tayo sa XRP. Grabe, no? So yung XRP ko kasi mga idol, bala ko talaga hindi siya galawin tutuusin lang. So ang gusto kong galawin lang sana, kasi onti lang XRP ko gusto ko lang siyang dagdagan So ang plano ko ngayong kung magbo-bull market man o madadamay man tayo, yung mga hold ko na 6 na coins, ayun lang sana ilalabas ko or something, no? Ayun lang yung ibebenta natin. Ayun lang yung gagamitin natin na pang bodega rin sa mga susunod na bear market. Hindi ko na sana gagalawin. Kaya lang kung talagang kailangan na, wala tayong magagawa. So ayan, no? Ang baba na niyan mga lodi pag umabot dyan. Ano yan 1.5 ano yan? 1.59999 mga lodi. So balik tayo sa ating chart ng XRP natin 1 minute time frame. Ayan. So ako wish ko kasi 'di ba sabi ko ito na yung ito na yung pinakamababa ngayong month. Kaya lang pinahiya tayo ni market maker. Sasabi niya, Jeblo, mali ka. Dahil yan ang sinabi mo, kukunin ko yan. Bang, kinuha niya mga lodi, liquidated lahat ng mga andito. Kinuha niya yun dyan, mga idol. So ngayon wala na siyang kukunin San siya kukuha ngayon mga idol? Baba na to. Sobrang baba na niya kung sakali, pero malamang wala nga naka-tempo diyan sa 1.1 'di ba? So sobrang baba na niyan.
wala na siyang kukuning liquidation sa baba. So mas maganda lumipad na muna siya, no, ng maraming beses. Gumawa siya ng mga wave, no? Gumawa siya ng mga wave ganyan. Oh, saka siya ngayon manguha, no? Oh, kukunin ko 'yun nandito, kukunin ko 'yun nandito, kukunin ko 'yun nandito, ganyan, bababa uli. Pero sa ngayon wala na siyang kukunin. Umangat ka na muna, babes. 'Di ba? Ano tingin nyo, mga lodi? Oh, ayan ha, sabi dito ha. Tapos punta tayo dito mga lodi. Sabi dito ni Vincent Bancode. Ayan. Ito yung mga status ng XRP ETF mga lodi, no? Status update. The real facts, don't listen to anyone else. Approve and trading or pending. So ito na yung mga yon mga lodi, no? So wala ka nang ito na yung pinakalahat ng information na pasok na, papasok pa lang, o dito na. Canary XRP ETF, ayan, Nasdaq launch November 13. So pasok na to. Bitwise pasok na to November 20. Franklin Templeton 24. November 24 to December 1 to sabi Grayscale din November 24. Wala pa dito yung ISO November 22 yun, syempre, pero kasi ETF to. Coming soon naman November 27 yung 21 share and coin share. Oh, di ba? So ayan yung mga yun. Yeah, so grabe. Ngayon pala meron November 20 nung oras kaya to. Tama to sinabi What time will Bitwise XRP ETF launch? Don't know mate, likely start of business so around 1 AM. So mga madaling araw siguro sa atin to, mga idol, mamaya-maya. Naku, alam niyo nangyari sa Grayscale pagkalabas, di ba bumagsak yung market? Naku, baka ganun din gawin nila sa Bitwise Paglabas, bumagsak uli. Naku, yari yung trade natin pagka ganyan. Abuti na naman tayo. Excuse me. Oh, di ba? Grabe to mga lodi, no? Angat ko na kaya to dito. Pag inangat ko siya dyan, 38 USDT. Pwede na yun. Tapos may 40 ako. Wait lang mga lodi. Tingnan ko lang yung 50% na ito. Dito banda So ganun nga, ganun pa rin Di naman tumaas yung 50% ko. Dito pa rin ayan 15 15 yan mga lodi, okay lang yan mga idol, no? Kapag kasi nilagay ko dito, ang tinatanggal kong panalo is yung pag bumaba siya, 'di ba? So mataas na sana yung aking panalo kung nandito siya, no? Okay, nandito maabot siya ng mga 25, 30 ganun. Pero ang papalampasin ko naman nun yung chance na lumipad naman to, no? Kasi baka tamaan lang ako niyan mga pag dito, pang kukunin lang ako tas saka lilipad. So sayang. Ganun din So sayang yung position natin. So okay na yan, mga idol. Laban na yan. Tapos ito naman. Ito na. On November 22, 2025, ISO 222 goes fully live. The global standard that will connect banks, institutions, payments, and blockchain under one unified messaging system. Everyone talks about ISO compliant crypto, but only 2 blockchains are actually live with ISO 222 today. Ano yung dalawa na yun, mga lodi? Alam ko, XRP tsaka XLM ata yun Sandali lang. Meta blockchain, ISO blockchain, XRP network, ito ba yun? This is the real bridge between TradFi and DeFi, no? Most people still have no idea how big this is. Metal daw mga lodi, tsaka XRP. XPR ba? Ano ba nakalagay? XPR. So ayan. So ang sinasabi niya rito, Metal Block tsaka XPR network. Kala ko XRP. They're not waiting for the world to catch up. They're already aligned with the coming global financial system. Know what you hold. So ayan mga lodi. Sinabi niya lang. Pero nasa inyo yan kung maniniwala kayo dyan. Ito kasi si Echo, alam ko XRP lovers to Hindi ko alam, but
Ganyan post niya. Wala akong idea dyan eh. Nakita ko lang to eh. Kala ko XRP kasi eh. Mali pagkakakita ko eh. Pero syempre, kung hindi naman ibig sabihin na live na to ngayon, ay, tsaka sinabi ko nga sa inyo, di ba? Once na mag-play man yan, mga idol, hindi naman yan yung lilipad agad, yung mga ISO coin. Sabi nga natin, dyan lang mag-i-start, no? Hindi pa siya yung boom, tapos ang laban. Hindi ganun. Kumbaga dyan lang mag-i-start pa lang yung laban pagdating dyan. Parang ganun siya. So ito, XRP dropped by 20% right after its new ETF was launched. This is called Sell the News. So ganun yung nangyari, di ba? Sa Grayscale ba o Franklin Templeton? Nakalimutan ko. But remember, the same drop happened to Bitcoin when it got an ETF. Totoo yan, mga Lodi. Pati sa Ethereum, ganyan eh. Mas malala nga sa Ethereum eh. And that moment ended up being the best time to invest in the last 2 years. Totoo yan. No, kung nung pag-aproba ng ETF, bumagsak yung Bitcoin noon, yung presyo niya, kung bumili doon sa drop na yon, nako, sobrang laki ng gains na sana. So ganoon din daw yung nangyari ngayon sa XRP. Ngayon na kasi kababagsak pa lang yung mga Lodi. While the market is bleeding, tokenization of real-world asset is shifting from concept to reality. We are on the verge of unlocking trillions in value using secure, decentralized blockchain technology. The real token on the XRP ledger is not just leading this revolution, it's about to blast off, opening up truly global markets. No? The next chapter start on December 5, hits major centralized exchange. O yan mga lords, no? Anong masasabi nyo ngayon dyan, mga Lodi? No? You are really dumb? As parang nakakaano kasi sabihin yung mga ganito, tas di naman lumilipad yung coins, no? Ganun yun eh, mga Lodi. Pero syempre, masyado kasing obvious eh sa akin na, uy, lilipad to kapag ano to, na-aprobahan, ganito, ganyan. Obvious na masyado. So, maraming tao, lalo na mga baguhan, na maniniwala agad dun. So, yung market maker, di ba? Uy, marami dyan. So, kunin muna natin yung mga yan. Matitigas ulit yan. Tsaka mga baguhan yung iba dyan, di ba? So, durog. So, pero sa atin, sabi nga natin, kahit sobrang galing mo sa TA, napakagaling mong mag-trade, pero ang pinakamalaking profit pa rin, o yung mga taong nagpa-profit sa crypto, is yung mga nag-hold ng matagal, mga idol, no? So, sabi nga, no? Kapit lang, mga idol, no? Relax. Kung anong plano nyo, sundin nyo. Kung long term kayo, mas goods, no? Kung plano nyo ngayong cycle na bull run, mag-take profit kayo, which is marami sa tingin ko na ganun yung plano. Pero hold lang muna, no? Relax, mga idol. Be strong, no? Be strong, mga Lodi, no? So ayan, basa muna tayo comment natin. Grabe, everyday 2 beses ako mag-iisip ng ng pamagat lagi, tsaka thumbnail eh. Si JM, idol, pa shoutout lagi ako. Like kung pinapakinggan mga content mo habang nasa trabaho, nilatag na lahat ni Ripple sa harapan natin, RUSD, ETF, Ripple Prime, Mastercard, Gemini, soon to be bank, etc. Lock in, ang gagawin na lang natin, sit back, relax, magkakape sa Gedli, and let Ripple do the rest. Tama yan, idol. Lock in lang, no? Maghintay lang tayo. Check lang natin ang mga susunod na pangyayari. Halos lahat pala ng alts naka-dip. Sarap na kaya mag-embak. Kung meron tayong pang-imbak. No, swerte ng mga may pang-imbak eh. Si Jamon Jesta, first time paranas ng bull market para maniwala na si Missy sa akin. Nako, medyo pero wala nang 1 year maghintay sa tingin ko, idol, months na lang. Ang XRP, bro, tingin ko hindi pwedeng aakyat ng 100 or 1K, 90K. Gagamitin kasi ito sa cross-border payment. Hindi sila bibili ng sobrang taas na value. Mga sige.
Mahirap ipaliwanag sa'yo, idol eh. Tignan mo yung use case ng XRP, mga lods, no? Mukhang mali yung pagkakaintindi mo dun. Si Well Ocampo, ayan, ang sarap awayin ni Grok. Sabi ko, you don't know nothing about XRP. Sabi niya, yes. Si Kel Cutie, ayan, ayaw nyo ng Sachi. O, ayan, bala kayo sa Sachi, mga lodi, no? Si Sachi. Grabe, no? Parang nagtitrending sa Facebook to si Sachi, no? O, ayan, Sachi Versace. 14 days, 30 days, dako, laki, no? 1,000%, mga lodi. So, sino ba yung mga nakabili ng Sachi nang nandito pa? O, nakabili na kayo nung lumipad na kasi nag-trending. Na, sino yung mga yun? Yung mga nakabili sa baba talaga mismo, swerte, panalo talaga yan, mga lodi. Pero yung mga dahil nag-trending, nayaya, uy, bullish pare, o di yun, swerte pa rin naman, no? So, good luck at congratulations agad sa mga meron yan, mga lodi, no? Kayong bahala sa inyo. Roderick Sanchez, Boss Idol, lipat ko muna XRP ko sa cold wallet mo. Di ko pa kasi afford bumili. Newbie pa lang. Tamang, ba't sa akin may bibigay? Di pwede yun, Idol. Kung gusto mo ng libre na medyo matibay-tibay, kung wala kang cold wallet, mag-ano ka na lang, MetaMask. Ayan, uy, bago na yung MetaMask logo, panis. Yung tenga na lang yung gumagalaw. Gumagalaw ba yung tenga? Yun, oh. Oh, ayan, may MetaMask, oh, kaka-upgrade lang nila, oh. Huwag mo ibibigay yung kahit anong yung coins mo sa kahit sino. Mamaya biglang maging 1 million isa yan, hindi na ibalik sa yan, umiyak ka. Di ba? John Robert, maraming salamat lagi sa update mo, Boss Jeblo. Boss Jeb, outing tayo lahat ng nasa community mo pag pumaldo lahat sa XRP. Pwede yun, no? Saan tayo? Boracay. Doon tayo, no? Lahat, no? Kaya dito lang tayo sa ano? Sa Square. Merong ilog dito sa amin dati, Square. Niliguan lang namin pag wala kaming pang swimming pool. Marami, yun pala. So, shoutout sa'yo, idol, Boss, nakasalok ulit ako ng XRP kanina. Sa wakas, naka 4 digits din ng XRP. Sarap lang sa feeling, buti kahit pa paano pumaldo kay Sachi. Pero XRP pa rin ang main priority natin, no? Ayan, no? Congratulations agad sa'yo, Idol Robert. John Robert. Sobrang solid yan. Si Cassidy, ako boss, may sakit din na ganyan. Tutulugan ang trade dati tas lagi na liquidate. Pero ganun pa din ngayon. Kasi di ako natutulog ng di break even stop loss ko. O, ayan. Idol, si ano yun na Cassidy? Si Logoman TV. Idol, basa ko lang. Baka bumaba pa ng 1.226. Bili ako ng XRP bukas sakaling mag-bounce sa 50% sa daily pro. Mag-limit buy ako ng 1. Ikaw bahala, Idol, no? Maraming mga nagbabasa, tumatantya, maski naman hindi lang sa pababa, kahit sa pataas. Maraming bumabasa niyan, maraming nagpipredict. Pero sabi nga, ano ba yung rules natin sa crypto? Walang makaka-predict. Isa ng bottom at yung top, mga loads, no? Wala, kahit sino, wala makaka-predict nyo. Magkakaroon lang siguro ng probability na pumunta doon, pero hindi ibig sabihin na doon siya hihinto sa mismong sinabi mo. Tinamaan mga stop loss mo, Idol, dahil nasa ilalim pa yung large liquidity o pending orders. Nag-reverse siya kasi wala na siya masusungkit sa baba. O yun nga di ba? Wala na, oh. No. So, paano yan? Wala ka na masusungkit, market maker. Aangat ka na siguro niyan. Wala nga naman sungkitin mo yun nandito sa $1. Ayan, nandito. Grabe na yan. Di ba? So, angat ka na muna bago ka manungkit ulit. Para medyo malaki na yung luck profit ko doon pag umangat ka. Di ba? Ganun yun eh. Ayan, si ano yun Hero's Journey. Si Emil Roy. Boss Jeb,
hindi nga kaya mag-adjust ang hindi nga kaya mag-a-adjust ang bull market. Pwede nga idol Pwede nga siya mangyaring ganun. Idol, dapat hindi na pinag-usapan yung buong issue kasi baka makalimutan yung flood control project. Ngayon, yun na yun. Nakakalungkot lang na may mga naniniwala pa pala. Ayoko magsalita, sorry. Opinion ko yun Yung iba kasi sinasabi, huwag ka na mag-ganyan. Opinion mo sa ganyan. Yung channel ko ito, pakialam nyo. Baka sa channel nyo, doon kayo magsalita. Grabe, no? Pati sa channel ko, ganun ba yung mga ugali ng mga, Puta, pati sa pag-aari mo, bawal kang mag-ano. Ang kulit ng mga yun, no? June Abendaño, shoutout sa'yo. Ayan, si Kenneth, mga idol, hindi na pwede ang BitGet sa browser. Change DNS lang, boss. Google mo lang. Ayan, bas meron, pwede ka rin mag VPN. Hindi ko kasi alam yung DNS Wala akong alam dyan. So, ang ginagawa ako, nag-VPN ako. Ferdinand D. Sir, shoutout sa'yo. Rommel, nakabay sa XRP to 126.91 tapos magdidip ulit ng 120 kaso wala na pambili. Siguro pesos to, sorry. Ubus na 13-month pay. Nako, grabe si idol. Bababa o bababa? Bababa. Bakla, sumakay sa papuntang Baklaran. Tapos nagdekwat. Tawag doon, Baklaran. Komedyante yarn. Ayan, si Kukus Sumaki. Shoutout sa'yo. Mga bugok ang... Grabe. Naiboto ko nga yan siya. Kaya lang naman naboto namin yun kasi in-endorse ni Duterte. Kaya siya nakaupo dyan. Pero totoo, yung impacto daw nagpapanggap lang, nagoyo kami, sabi. Yan hindi ako nagsabi niyan Si Back Server. Diba? Kasi marami rin nagsabi nun Yun na yan, yun na. Si Lisa Yonchon, shoutout sa'yo. Init. Si Jaris TV, Lods, Jeb, pag sinabing hawkish means bullish kasi ang hawk ay mataas lumipad. Pag naman dovish means bearish kasi mababa ang lipad ng dove. Yun pagkakaintindi ko sa explanation ni Cryptosaurus kasi may nagtanong dati sa live niya. Tanong natin sa kay Grok. What is the meaning? Ano ba yan? Of hawkish and dovish. Ano ba? Paano yung dovish na? Ano spelling mo? Yun nga, dovish na. Dovish in crypto. Ayan. Kulang P. Yeah. Tanong natin para malinawan tayo dito. Hawkish negative Idol. Ayan na, tama ako Yeah. Hawkish negative, bearish for crypto means tighter monetary policy of preference for fighting inflation over supporting growth. Sample. Ayan na. So ayun na. Dovish positive, bullish for crypto. So ayun na po tama tayo So ang hawkish is negative. Ayan, alam na natin ngayon. May natutunan ulit tayo. Jaris TV, shoutout. Jeven. Buti na lang nandiyan si Sachi. Buti mukhang marami kayong pumaldo kay Sachi. Still watching pa rin, boss. Idol Jeb. Ayan, sabi ni Pete Pelizardo. Si Lai. Si Lira Dev. Ano pang sa pangalan mo, Idol? Shoutout sa'yo. Jonar Dandan. Napanood ko kagabi sa live si Coach Miranda, may sinabi siya tungkol sa XRP, ganda ng explanation niya overall at may payo siya para sa mga Pinoy. Ano yun? Hindi ko pa sinabi. Grabe ka naman.
Si Robbie Michael, Paway, shoutout sa'yo. Si Clavis, ayan, shoutout sa'yo. So ito na ba pinaka-bottom ngayon? Pwede, oh. Napaganda pa yung trade ni Idol. Naka-position pa si Idol sa pinaka-bottom ngayon. Sana nga, yun yung pinaka-bottom eh. Naku po, baka mag-LQ na naman si Elon at Trump niyan. Papalitan na si Jerome. Nakikita ko na si Gary kinakawayan si Jerome. Kaya sila natanggal, no? Ay, hindi, I mean, si Gary kasi nag-resign eh. Tapos si Jerome naman matatapos na yung term niya. So pero kung ipa-fire siya ni Trump, iba 'yon, mga lodi, no? Yang ginawa ng China na yan, kasama yan sa nangyayaring online censorship na hindi gaanong napapansin ng karamihan. Hindi lang sa China, pati sa ibang lugar sa mundo. Gaya ng UK, sakop niyan yung AI age verification. Oh, grabe, ganun pala yun, ha? Kaya ang tingin ko sa botohan dito sa Pinas ay one massive joke dahil sa mga binoboto nila yung mga kilala ng dahil madalas nababalita sa media or dahil yun yung gusto or panigan ng grupo nila. Hindi sila bumoboto based sa record, achievement at merits ng tao. Tama ka dyan, Idol. No? Sa Pilipinas kasi, mahirap kasi yung bansa natin. Kaya yung mga ibang tao wala nang time para mag-search o kung ano man sa mga iboboto nila. Magtatrabaho na lang sila. 'Di ba? Kaya nakikita na lang nila kung sino yung mga sikat. Oh, ito ba? Mabait ba to? Mukhang okay to ah. Sige, boto natin to. Ganun na lang eh. Madalas, mga idol, no? Tsaka yung gobyerno natin, alam niyo ba na ang Pilipinas ay isa sa, hindi ko alam kung pinaka o isa sa pinakamababang sahod sa mundo. No? Dito sa Asia lalo, mga idol, no? Alam niyo kung bakit? Kasi pinapanatili ng mga nasa gobyerno na mahirap ang mga tao para pag binigyan kayo ng ayuda, aayon na agad kayo sa kanila. Kumbaga, nagrereklamo na sila, bigyan nyo ng bigas. Ganun lang yun eh. Ayaw nila, sabi nga ni George Carlin, hindi nila kayo papanatilihin nila, nakalimutan ko eh. Basta ang point doon, parang papanatilihin nila kayong ganyan, no? Kontrolado kayo. Pag mahirap kayo, kontrolado kayo. Ayaw nilang mag-build ng mga matatalino, mga leaders. Gusto nila mga followers lang kayo. Followers lang kayo, dyan lang kayo, ganun. No? So, kaya kailangan yung humiwalay sa ganung mindset, mga lods. Yan. Joseph Birding, shoutout sa'yo. Si Jasper Sonaranjo, yan. Si Bitcoin Honey, shoutout sa inyo. Si John Wick, climate change na ang crypto na apektuhan. Nag-iba na ng cycle eh. Sarap magbodega kaso nasaid na, antay na lang talaga. Shoutout Post Jeblan. Si Pilhabi, shoutout sa'yo. Si Rick Marquez, bagsakan na Boss Jeblo. Bagsak na eh. Books, wala nang pang bodega. Ang sarap sana magbodega. Opo. Si Lorenzo, Health and Wellness, shoutout sa iyo, idol. Salamat sa pag-member. Gising ako kanina ng 3 AM. Gusto ko sana umabot ng $2 ang presyo dahil masyado akong greedy. Dito rin naabot. Hindi eh. Umabot ba? Alam ko hanggang ano lang siya eh. Ayan oh. Grabe, muntik pa pala mag-under $2 to, no? $2.02 $2.024, tama ba? Ayan, no? 40. Buti nga nagising ako dito eh. Saan ba to? Wait lang mga lodi. Alam ko madaling araw na to, nagising lang ako eh. Ayan, no? Ito, anong oras to? 2:30. Position pa ako ng 2:30. Nanaginip na lang ata ako nito eh. Yan, bumaba dito itong candle na to, red oh. 2:37. Grabe, nanaginip ako niyan. Nakaposition ako dyan, mga idol. Grabe yun yan, no? Dami akong tinamaan yung stop loss ko dyan ilang beses hanggang nakatulog na ako. Grabe. Tapos simula niyan, di ba, nakikita ko yung stop loss ko, ay tinatama yung stop loss ko, tapos position,
lagay ng stop loss ulit, tas tulog. Tapos pagtingin ko, wak, tinamaan na naman yung stop loss ko. Konti na lang yung pera ko nun, 40 na lang. Position. Yung nag-40 na, tas nakita kong sobrang baba na, nakita ko $2 na. Tapos yung liquidation ko nasa almost 1.9 ata, ganyan no, parang ganyan, under $2 na. Sabi ko hindi ko na lalagyan ng stop loss, tas nakatulog na ako. Tas sa panaginip ko, na-liquidate ako. Kaya pagkagising ko, nalungkot na mukha ako pagkagising ko. Yung nubos yung ano ko dun $100 ko dun Magkano yun? 5,000 plus yun. Nag-GSM na lang kami sana ng mga anak ko. Dahil ko iniisip yung pagtalo ko Nag-GSM na lang sana kami ng mga anak ko. Nood kami sine. Masaya pa kami. Kaya lang natalo. Tapos pag boss ko ng PC, pagtingin ko, uy, talo, position pa pala ako. Oh my God, nabuhay pa yung 40 USDT ko. So, ayan. Yun, grabe yun Nakwento ko pa experience Saan na tayo? Si Lorenzo, si Disley, shoutout sa iyo. Si Crypto Phobia, first cut is the deepest. Aray ko po, ang sakit pero ang sarap. Grabe yun, may dugo. Si Santos Jandel, shoutout sa iyo. Si Quantum Epics, ayan, shoutout sa iyo. Si King Shang Sheng, si Richard Joseph Jimenez, shoutout sa iyo. Si Ghost, si Samseyan, at ang nag-champion sa atin si Totski, mga lodi. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Totski, mga idol, yung nag-champion. I love you. So, ayan mga lods, no? So, grabe yung news natin ngayon. Sana na-enjoy nyo. Bukas ulit ng umaga, mga lods, no? At siguro maaga, hindi ko alam kung basta bukas na lang. Bukas ko lang sabihin. Bukas ng umaga, news ulit tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutang i-like ang video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Mga lods, check nyo kung nakasubscribe na kayo. Diba? Tapos sa mga wala pang crypto exchange dyan, dito tayo sa BitGet mga lodi. Ano tayo nyan? Mag-register na kayo. Sa mga bago pa lang, punta kayo sa BitGet Tutorial Jeblo. Ayan, kasi binalik ko na to pin-private ko kasi to. So ngayon binalik ko na. So BitGet tutorial, etong umpisa kung paano ka mag-i-start. Ito naman yung BitGet to GCash, GCash to BitGet, para makapagpasok at makapaglabas ka ng asset mo sa BitGet. So ayan mga lodi. At syempre dito, huwag niyo kalimutan para pumaldo kayo sa December. Ayan, no? So, pag nag-subscribe kayo kay Clovis Gaming, andyan yung link sa description mga idol. Pagdating ng December, magpaparapol siya at pipili siya ng 5 tao para magkaroon ng 500, no? So, lahat ng naka-register sa kanya, ay subscribe pala. So, ayun. Subscribe kayo, libre lang mag-subscribe mga lods, no? Ayan, kita-kits, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi at What's up? And also, have you tried this hot chocolate milk? You better taste it, cause my mom made this. So subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't, I don't want to say this again cause this looks weird, but okay. No. Okay, never mind. So if you subscribe, go to the Bitcoin. Go, yeah. Tata. Yeah. Uy, luma pumalo. So if you subscribe to me and add a like, I'll be super happy. Look. Sige na, okay na. So bye. Oh, wait. That's how you taste it.